Magandang gabi, Pilipinas. Bayan sinagot ng Malacanang ang apela ni Senador Ronald Bato de la Rosa na bigyan siya ng proteksyon ng pamahalaan. At ayon sa palasyo, handa ang gobyernong bigyan ng proteksyon si de la Rosa tulad ng ibinibigay na proteksyon ng Estado sa lahat ng Pilipino sang-ayon sa batas. Samantala, muling tiniyak ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sundin ang batas. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang mga kaganapan sa Senado kahapon na humantong pa sa paghabol ng NBI agents kay de la Rosa na sa huli ay nauwi rin sa pagkaunsyami ng pagsisilbi ng arrest warrant. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang isang abogado na ipatutupad ang warrant of arrest alinsunod sa umiiral na batas sa bansa. Meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices, it's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state, and we can say that ICC is not a state. So hindi po siya applicable na pag-usapan. So sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at pinapatupad po ay ang RA 9851. Pero paano naman kaya yan maisisilbi ngayong nabigyan si de la Rosa ng protective custody ng Senado? Tugon ng palasyo. Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung anong batas kasi mambabatas sila. So alam nila kung anong limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Kasunod ng hiling na proteksyon ni de la Rosa, sinabi ng Malacanang na handa ang pamahalaan na bigyan siya ng proteksyon. Pero Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kung naaresto man po siya, kung maaaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. sinalag din ng palasyo ang sinabi ni de la Rosa na dapat mag-isip-isip ang Pangulo dahil maaari rin daw siyang malagay sa kaparehong sitwasyon ng Senador at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Sa usapin naman ng impeachment laban kay VP Sara, iginagalang ng Malacanang ang naging resulta ng botohan sa Kongreso kahapon. May mensahe rin ito sa Senado ngayong ito na ang may hawak ng bola. Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.